Una po sa lahat, ako'y babati muna sa inyo ng isang nagdaang Merry Christmas po sa inyo and advance Happy New Year po sa inyong dalawa. Pero ko namang sa inyo, para sa inyo ba, ano bang pinaka nakakatakot ba? Pag-ibig, utang sa pera o kamatayan? Para sa iyo, ano bang pinaka nakakatakot dito at bakit? Ang hirap po pumili. Pero sa tingin ko po is pag-ibig. Kasi Bakit? po parang sobrang uncertainty po nung love. Kasi po, syempre po, iba't ibang tao, iba't iba din pong klase ng pagmamahal. At hindi po natin alam kung paano magmahal ang isang tao. At kasi po, di ba po sa love language, may 5 different love language po. And kung kunyari po, yung isang tao, iba yung love language niya sa love language mo, is mahirap po magkaintindihan. Pero pwede naman pong aralin. Pero para sa akin po, ayun po yung love, yung pinaka ano po sa pamimilian kasi ayun nga po. So parang ang hirap ng love kasi iba't iba po yung mga tao at iba-iba din po yung experience nila. Ikaw naman po. Pwede po kayo ulit ang tanong. Sa tingin mo, ano bang pinaka nakakatakot ba sa tatlo? Pag-ibig, utang sa pera o kamatayan? Para sa iyo, ano bang pinaka nakakatakot po? Yung kamatayan po. Bakit naman kamatayan? Kasi po, pag namatay po tayo, kasi mahirap po, kasi po namatay tayo. Iiyakan po tayo ng lahat ng mga kamag-anak po natin. Kung kailang patay na po tayo, tsaka po sila magdudusa, mangingin ng tawad. Okay, naiintindihan ko naman. Sa tingin niyo po ba, Pwede pa pong mag-add? sige, go lang. Kaya ko po din napili yung love kasi po yung utang po, pwede naman po tayong magtrabaho, dumiskarte at marami pong paraan para mabayaran yung utang. And yung sa kamatayan naman po, if alam naman po natin at tinatanggap natin si Jesus Christ at kilala natin siya, so ibig sabihin, maliligtas po tayo sa kamatayan at wala po tayong dapat i-worry doon. Kaya po, love yung pinili ko. Pero ito nga po, no? Sa tingin niyo po ba mahirap ba magmahal ng isang tao sa panahon ngayon kumpara dati? Sa tingin ko po, opo. Bakit kaya? Kasi po sa panahon ngayon, yung iba po kasi mga lalaki, ang habol lang po ay sex. Basta pag nakuha lang po ng gusto, iiwan na po. Kaya ang hirap po, sa panahon ngayon, ang hirap po magmahal ng lalaki. Sa tingin ko po, opo. Kasi po yung love po ngayon, na-influensyahan na rin po ng social media, which is yung social media po, parang puro highlights lang naman po yung pinopost ng mga tao about love. And also, meron na rin po mga tactics, techniques, na gagawin para daw ma-inlove yung lalaki, para isipin ka, ganun-ganon. So, samantalang yung dati po parang ligaw lang. I mean, marami pa rin naman pong parang paghihirapan para makuha yung puso ng babae. Pero ngayon po kasi parang ang dami ng kailangan gawin, ganun-ganon. Kaya po, mas madali po yung love dati kaysa sa ngayon. I mean, pwede rin pong madali yung ngayon kasi may social media, can communicate anytime. Pero minsan ayun din po yung dahilan para sa away, ganun. Kasi social media, pwede rin po yung lalaki, maraming pina-follow, maraming chinachat. Pero depende na rin po yun sa tao. Kung alam naman po ng mga tao ang tama at mali. Okay, pero ito po sa tingin nyo, no? Patas ba ang buhay o hindi patas? Base sa nakikita nyo sa paligid. Ang naisip ko po, depende po kasi sa perspective ng isang tao. Kung ano pong pagbabasihan ng patas o hindi patas. Kasi marami din po magsasabi na patas sa maraming aspect. Kagaya po nung sabi ni God na, ayun, ginawa po tayo ng patas. Pero, kung nandito naman po tayo, parang kung ang pagbabasihan niyo po is kayamanan, status sa buhay, dun po, mababase na hindi patas yung buhay. At iba't iba po din yung na-experience ng mga tao. May iba po na successful, yung iba naman po is bigo sa kahit
sa buhay nila. Ikaw naman. Okay, sige, ganito. Halimbawa, may bibigyan ko yung isang simpleng halimbawa. Kunwari, meron ko parang dalawang tao. Wala kang kinalaman dito. Isang mabuti, isang masamang tao. Yung mabuti, ayos ang kanyang ugali, ayos ang kanyang karakter. Ang problema, siya ay laging sinasaktan, siya ay laging inaapi, siya ay laging iniwan sa ere, at madalas po ay heartbroken. Pero mabuti itong tao na ito, pero tinatakwil siya ng maraming tao. Versus yung masamang tao, masama na yung ugali, kitang-kitang pagiging masama. Pero ang problema, ang dami pang kaibigan pa itong mga to. At ang matindi pa dito, marami pa doon nagkakajowa na kahit red flag na ang mga ugali nila, ang ginagawa nila ay sinasaktan ang mga mabubuting tao. Simple naman ko lang sa inyong dalawa. Napapansin nyo mang ganyang trato na yan sa totoong buhay? Opo, napapansin ko po. Ba't kaya ganun ang mga tao? Kasi po, magbe-base po ako sa sa nalalaman ko po is about po sa childhood, yung mga taong nasaktan, nananakit din po sila ng ibang tao. Pwedeng unintentionally or intentionally. Pero, ayun, nung tinanong niyo po yun, yung unang situation, naisip ko po is, kung ganun yung situation na mabait ka, ganun, tapos sinasaktan ka na sa paligid mo, ang pwede mong gawin is mahalin mo yung sarili mo. Para kahit saktan ka ng ibang tao, nandyan yung sarili mo para sa'yo. Okay, ganito lamang yan, no? Naawa ba kayo sa mga mabuting tao? Opo. Ikaw? Okay. Sa tingin nyo, karapat dapat bang mahalin ang mga mabubuting tao? Yes. Kaya ako po sinasabi na ganito, di ba? Noong tayo po yung mga bata pa, di ba natin tinuruan tayo na napaka-basic, na kung ikaw magiging mabuti ka sa kapwa mo tao, hindi mo isipin ikaw yung nag-iisa, hindi mo isipin ikaw ay pag-iisahan ka ng mga tao. Bagkus, baka makita nila, marami kang magiging kaibigan, kasi maganda ang pakikitungo natin sa kanila. Yun nga lang, sa panahon ngayon, mukhang baliktad na. Ang pagiging mabuti ay nagiging masama. At ang pagiging masama naman ay parang normal na lang tuloy sa lahat-lahat. Napapansin niyo ba yun? Opo. Ito kasi yung problema eh. Kung ano kasi daw nauuso sa mata nila, akala nila yun ay tama. Pero hindi nila nakikita, ay puro mali. At sino ba nagsasuffer nito? Lahat po tayo nadadamay na. Kagaya sabi mo, nagbago na nga ang pananaw ng mga tao dahil sa ganito, ang hirap, may mga ganyan. Pati po yung mga inosenteng tao naman na lumalaban ng patas, nadadamay na din. Dahil nga, sa maling kaisipan na nangyayari sa paligid. Kaya nga sa totoo, para talagang hindi patas ang nangyayari. Ngayon, para mas nyo maintindihan, sundan nyo lang yung aking mga katanungan. Pero ko lamang sa inyo, kayo po ba isang mabuting tao po? Hindi ko po masabi. Pero sa tingin ko, pero di ko po sure. Hindi mo sure. Ikaw naman? Sa akin po, sa ibang tao po, possible na, ano po nga? Kung ikaw isang mabuting tao? Possible na mabuti po ako. Pero, syempre po, hindi naman po lahat ng tao nakikita yung good will natin at hindi rin nakikita lahat ng karakteristik natin. So, may masasabi rin po na iba na hindi po ako mabuting tao. Pero yung iba po, na nagawan ko ng mabuti or nakilala ako is masasabi na mabuti ako. Halimbawa, kunwari, gigrade nyo sarili nyo from 1 to 10 daw. 1 daw, masama daw kayong tao, or 10, sama daw kayong mabuti. Saan po ilagay sarili nyo from 1 to 10? Magpapaka-humble pa po ba? Ano po? Sa tingin ko po, syempre opinion ko, kilala ko naman din po yung sarili ko. 8 po. 8, ikaw? 9 po. Taas ah. Para sa inyo, ano sabihin ng mabuti? Sa akin po is, yung pakikitungo mo po sa ibang tao. Ayun po, ibig sabihin ng mabuti. At hindi pananakit ng tao, hindi pagsasalita ng masasama sa ibang tao. At pagiging isang mabuting tao. Isang mabuting tao sa pamayanan, sa pamilya at sa eskwelahan. Ikaw naman po? Ganun din po sinagot. Ganun din. May libay mo ba sa dictionary? Ako po, oo, pero wala po akong dictionary, sa online lang po. Ikaw naman, nakapagbasa? Hindi po. Pero nagsusearch naman kayo kay Google pag hindi nyo alam isang salita. Yes po. Okay, bigyan ko kayo ng ChatGPT. konting... ChatGPT, okay lang yan. Bigyan ko kayo ng konting trivia, konting kalaman. Sabi po kasi sa dictionary po, para daw masabi na mabuti isang tao, sa English po ay moral excellent o morally upright. Ibig sabihin, dapat wala siyang ginagawang masama, wala siyang ginagawang krimen, wala siyang sinasaktan na tao, at wala siyang ginagawang kasalanan. Kung tama talaga ang sinasabi ng dictionary, tingnan natin itong mga mambisa tanong na to. Halimbawa,
kayo po ba'y nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Opo. Opo. Yan ang problema, lahat po tayo guilty kasi yan ang matututo isang bata magsinungaling. Pero ito po, kayo po ba'y nakapagnakaw ng kahit anong gamit sa tanan ng buhay niyo po? Mapalapis, ballpen, barya, Nung elementary po. Bata. may napulot sa kalsada, hindi na binalik, or nangopya pa o nagpakopya pa sa exam or quiz sa tanan ng buhay niyo po? Huwag kayong mag-alala, sa totoong buhay po, lahat ata tayo dito ay guilty. Dahil po, kunwari, nandyan na yung police station sa di kalayuan, kinasuhan na po tayo ng pagnanakaw ng lapis, ballpen, yung isa nangopya sa katabi. Maaaring natatawa tayo dito, pero sa totoo, big deal yan. Kasi, sabihin, may trust issue mga tao sa atin kasi bakit natin nagagawa yan. Kaya ang totoo talaga, lahat po tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo po ba yung nakaranas na magalit sa isang tao? Opo. Opo. Nawawala ba ang stress nyo pag nagagalit o hindi naman po? Hindi po. Parang mas nag-worry siya kapag na-realize mo na may nasabi kang masama. Mm-hmm. Nagigilty. Ganun din po sa akin. Mm-hmm. Napapaisip na lang po ako. But, tapo, ganun. Naintindihan ko naman. Kasi kunwari, halimbawa kayo sinasaktan o niloloko kayo ng isang tao, no? Siyempre, kung ako naman sabihin, hindi ka nasasaktan, pero sa loob ng puso mo, parang gusto mo naman nampal ng tao, pero sa isip lamang. Hindi mo talaga siya gagawin. Kaya lang, may sinasabi po, hindi mo po tayo kailangan pumatay ng tao, pero tayo po ay nakapatay na ng masasakit na salita. Kasi pag nangyayari po yun, minsan may nangyayaring misunderstanding, at minsan nauwi na sa tinatawag na FO. Familiar ba sa FO? Opo. Ano ibig sabihin nun? Friendship. Opo. Tama. Yun yung mahirap po doon. Hindi man tayo nakapatay ng totoong tao, pero yung sa puso niya, masakit yun. Kaya lamang, lahat taga tayo dito ay guilty talaga. Pero ito po, nagagamit yun minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Halimbawa, naglalakad kayo, bigla kayo nadulas, napa-OM. Alam niyo na po yun. Opo, pero nung umano po uli ako sa church, is na-remind po ako na hindi dapat. So, pinapalitan ko na siya ng oh my gosh. Pero minsan hindi talaga maiwasan, pero kailangan natin ng self-control para kay God. Mm-hmm. Sa akin lang po, ang sinasabi ko po pag ako nadulas sa episode, sabi ko, Diyos ko po, nagayun no. Pero what tip ko na sasabi ko sa inyo, lahat yun ay iisa lang ibig sabihin po niyan. Kahit palitan mo pa ng G-O dito, G-O-S-H, parehas lang ibig sabihin yan. Yung sa'yo, kahit tinagalog mo rin yan, ganun din po yan. Actually, ganito lamang yan. Mahal niyo ba mga nanay niyo? Yes. Opo. Halimbawa, kunwari, kayo naglalakad, di kayo isa sa inyo nadulas lamang. Kunwari lamang, nabanggit niyo ang pangalan ng nanay niyo na wala naman siyang kinalaman. OM, insert mother's name. Okay lang ba yun, panggulat lamang? Hindi po. Bakit hindi? Kasi, wala naman yung nanay mo dun. Parang, lalo na po pag si Lord na yung parang mas yun. So, dapat hindi talaga nga. Exactly, kaya hindi nyo kayang gawin yan kasi mahal nyo po sila. Hindi nyo sila kayang mabastos. And sana, gawin talaga yan sa Panginoon. Kasi imagine mo, ang ganda ganitong lugar na to, siya naglikha nito, tapos bigyan na lang nating babastusin lang sa kanyang pangalan na walang kabuluhan. Ang tawag kasi doon ay blasphemy at pambabastos. And unfortunately, lahat talaga tayo dito hindi ligtas. Kasi lahat nagamit na natin yan sa walang kabuluhan. Lilinawin ko po sa inyong dalawa, hindi po to paninira, hindi to panghusga. Ito po ay para lang malaman kung tayo po isang mabuting tao. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po mamamatay, hindi to pananakot at haharap tayo sa tinatawag na judgment day sa Panginoon. Sa tingin nyo kaya, kayo ba'y guilty or innocent po yung tao? Ako po is guilty, pero ayan, sabi nga po is kung naniniwala po tayo sa Diyos at kasi po meron sa John 3:16 yung for God so loved the world that He gave His only one Son that whoever believes in Him shall not perish but have an eternal life. So kung maniniwala po tayo at susunod, kasi kung tinanggap po natin si Jesus Christ is siya po yung daan at katotohanan. At sabi nga po, walang makapunta sa kaharian ng Diyos kundi sa pamamagitan niya. So, sa pamamagitan po ni Jesus Christ is makakapunta tayo sa langit at makakapiling natin si Heavenly Father. Ikaw, sa tingin mo, saan ka pupunta? Ganun, sabi nga. Ganun din, okay. Pero sa tingin nyo, saan kayo pupunta halimbawa pag kayo namatay, for example? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lamang po. Sa akin po parang, di pa po sigurado kung sa langit ba o sa lupa. Sa ano po? Sa lupa. Okay, naintindihan ko. Ikaw naman. Ikaw naman. Let the Lord decide. Okay, ganito lamang yan. Kunwari, halimbawa, may isang kriminal, no? Kunwari lamang, kanyang ginawa ay nagnakaw siya ng pera sa bangko. Nung nahuli siya ng mga pulis, ito po, at siya dinala sa korte, ang sasabihin ng kriminal sa judge ay ganito. Judge, opo, guilty po sa nagawa ko pong kasalanan,
Pero alam ko naman po yung nagawa ko po pagkakamali at sinusuko ko sa sarili ko. Pwede nga niya i-confess ang pangalan ng Panginoon sa korte na siya ay parang nagbabago na. Pero sasabihin pa rin ng judge na kahit ikaw'y magbabago na, subalit, dahil may nagawa siyang isang krimen, kailangan niya pagbayaran, kailangan pa rin talaga siyang itapon talaga sa kulungan. Tama po ba? Opo. Tama po ba doon? Yan kasi sinasabi ko po kasi ay parang ganyan din ang sinasabi kasi ng Bible. Sabi kasi sa Biblia, ang mga taong nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at iba po mga nagawang kasalanan, magaan man yan o mabigat, ay walang makarating sa langit, hindi makikita ang kanan ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagabagang apoy o impyerno. Sa tingin nyo kaya, kayo ba nag-alala sa sinasabi ng Bible na maaaring kayo pong dalawa ay sa impyerno pupunta, subalit, hindi lang kayong dalawa, lahat po tayo, kasi may nagawa po tayong kasalanan sa harap ng Panginoon. Kayo po ba nag-alala sa sinasabi ng Bible? Kung ibibase ko po sa paniniwala namin, hindi po. Kasi po, inassure po doon na, ayun nga po, si Jesus Christ nga daw po yung way. Ikaw, nag-alala ka ba doon? Opo. Okay, parang ganito lamang kasi po yan. Actually, pamilya naman ako doon sa mga sagot nyo, kaya lamang tatry lang natin siyang i-reconstruct ng dahan-dahan, no? Sa tingin niyo po ba ang Panginoon ba ay nagsisinungaling? Hindi naman. Bakit hindi? Kasi po, ba't pa po natin kayo questionin yung Bible? Exactly. Kasi, salita ng Panginoon yan. Ibig sabihin, ang Panginoon po, never siya nagsinungaling sa kanyang mga sinasambit. Ayun. Tapos yung kanina din po is, galing po kasi kaming church, lesson po dun sa church namin is, kahit daw po magunaw yung mundo at mawala na po lahat ng to, yung salita daw po ng Diyos ay mananatili at matutupad. Exactly. Kasi, kaya ko po nasabi po yan, dahil sabi rin sa Bible rin kasi, ang Panginoon po, hindi rin siya ang author ng kasalanan, kundi tayo pong gumagawa yan. And on the other hand, ang Panginoon din ay hindi rin siya ng tutukso ng taong gumawa ng kasalanan, kundi tayo lang talaga. Ibig sabihin, whether we like it or not, sa totoo talaga, dapat mag-alala ang isang tao kasi po buhay ang pinag-uusapan natin. Oo, bigla lang itong interview po nito. Napansin nyo, naglalakad kayo, tapos sinalubog ko na lang kayo dito. Pero don't get me wrong po, wala po masamang intensyon. At ako lang po ay nagmamalasakit lamang bilang isang ordinaryong Pilipino lamang. And aware naman ako doon sa sagot nyo, kaya dito natin ipapasok muna na bagamat nakapag-alala talaga kasi ang hell ay justice yan mula sa Panginoon, pwede po magbagong lahat-lahat kung narig natin ang isang napakahalagang salita muna bago mapunta dyan sa sinabi mo kanina. Meron yung salitang mercy, M-E-R-C-Y. Opo. Ano po sa Tagalog nun? Maalala. Ikaw, any idea? Pero, parang alam ko siya. Nagsisimula sa letter A. Kalimutan ko. Sirit na? Sirit na po. When you say po mercy, sa Tagalog po ay awa. Awa. Kayo ba nahingi ng awa sa araw-araw? Ikaw. When you say po mercy, awa, yan po'y paghingi ng tulong yan sa Panginoon. Yan yung inaamin mo na ikaw ay makasalanan. Humingi ka ng tulong sa Kanya o nagpapakumbaba ka sa harap ng Panginoon. Hindi po siya kahinaan. Bagkus yan ang kinakailangan po nito para mas maintindihan ng isang tao ang kanyang kalagayan niya ay malala talaga pag may nagagawa talagang kasalanan. Imagine na lamang yan ha. Kung walang mercy, walang awa, siguro patay na po tayo lahat dito. Baka wala tayong makikita napagad na ganitong tanawin o baka tayo binabagyo na. Pero dahil sa awa ng Panginoon, yan yung dahilan kung ba't may kaayusan, bakit maraming Pilipino nakapagdiwang na ng Pasko at yung iba ay naglo-looking forward sa bagong taon, dahil yan sa awa ng Panginoon. Ibig sabihin lamang niya, hindi siya madamot dito kasi kailangan niya ng mga tao. Ngayon, pag dumating ang Judgment Day, wala na pong mercy kasi nasayang na ang lahat ng pagkakataong dapat makita talaga ng isang tao. Ngayon, pag tayo humingi ng mercy, and I think alam niyo itong sagot na to, dyan na po papasok yung sinabi mo kanina. Tatanong ko na lang sa iyo, I think familiar na kayo dito. Ano bang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo tapos sa impyerno at tayo pa yung makalispo sa Judgment Day? Anong ginawa ng Panginoon para hindi tayo mapahamak? Ano po, namatay po siya sa krus. Inalay niya po yung buhay para po sa ating lahat. Para po malinis po yung mga kasalanan natin. Exactly. Naniniwala ka ba doon? Tayo pong lahat ay makasalanan din sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Opo. Pero yun nga, ang ginawa po ng Panginoon Kristo, nung siya ay nagkatawang tao, inalay niya ang kanyang buhay sa pamamagitan po ng pagbabahagi ng katotohanan sa salita ng Panginoon. Nung siya naging tao, nagmalasakit lang siya. Minahal niya ang mga taong tulad natin. Pero, hindi siya minahal ng pabalik. Ayoko naman gawing exaggerated lang illustration. Parang isang tao,
Mahal mo isang tao pero hindi ka minahal ng pabalik. Di ba? Sakit. Kaya yung dahilan ko, may nanguhugot, may mga kung ano na pa, sa sakit ng puso. Ganun po nangyari kay Jesus. Minahal niya ang mga tao dahil gusto niya na itong mga to hindi mapahamak dahil sa kasalanan. Pero nangyari, pinahamak tuloy siya ng mga tao. Pero si Jesus, hindi lang siya basta tao, siya rin naging Diyos, kung saan siya ay nabuhay sa pangatlong araw after siya ipako sa krus. At ang kanyang dugo at ang kanyang katawan ang naging kabayaran para mabayaran ang kasalanan sa libutan. Ngayon, para po tayo maligtas, wala yan sa mabuting gawa. Dahil ang kaligtasan po ay nasa biyaya lamang ng Panginoon. Ngayon, para po tayo maligtas, may binigay ang Panginoon na dalawang regalo. Any idea ano kayang dalawa yun? Yung nabanggit niyo na po kanina. Ang alin? Ayun po, yung sa pag-ano niya ng buhay niya para sa atin. Ikaw may idea ka ba? Ganito lamang yan. Narinig ba yung salitang repentance? Opo, ayun nga. Ikaw? Repentance. Ano kaya sa Ano Tagalog po? nun? Nakalimutan ko. Wait lang. Paghingi ng tawad. Hindi. Confession yun eh. Confession. Repentance. When you say po repentance, sa Tagalog po ay pagsisisi Ayun, sa pagsisisi. kasalanan. O ganito lamang yan. Halimbawa, pag kayo po'y nagkasakit, makapunta ba kayo dito sa lugar na to? Diba? Hindi nyo ma-enjoy yan. So, pag tayo nagkasakit, gusto nyo laging gumaling. Pag po tayo may nagawang kasalanan, talikuran, pagsisihan, at patuloy nating babaguhin ating kaisipan. Sa tama, change your mind. Yan yung repentance. At ang pangalaw po ay ang pananampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. Repentance and faith. Pag nagawa tayong dalawang bagay na yan, ay tsak, pwede patawarin ng Panginoon. Bibigyan tayong bagong puso't isipan. At higit sa lahat po, ano man ang pagsubok na pinagdaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, bago po umalis, meron na lang ako mabisa tanong lamang. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya ako ng totoo sa ating napag-usapan po? Opo. Pag-iisipan nyo po ba ang ating napag-usapan po? Opo. Ayan din po yung lesson namin kanina sa church. Ganun din po. Meron ba yung Bible sa inyong mga bahay? Opo. Wala po. Nakapagbasa ba kayo araw-araw? Natigil po ako. Sa online lang po. So, online lang. Pag ganito lamang yan. Kapag ba yun nagugutom ng gagawin nyo? Kakain lang. Diba araw-araw? Kasi kung hindi, magkakasakit po tayo. Sana ganyan din po sa Bible. Sana mabasa natin ang kanyang salita araw-araw kasi yan yung love letter ng Panginoon sa ating lahat-lahat. At kaya tayo dito sa mundo na to ay para sa Kanya. Bilang pagkatapos po, ang masamang balita, walang mabuti sa atin, kaya from 1 to 10, negative po ang grade natin. Bagsak talaga tayo. Dahil kahit simpleng kasalanan lang sa mata ng Panginoon, pot na po ang naiipon niya sa Kanya. Kaya hell ang naghihintay sa atin lahat-lahat. Subalit, ang good news naman, maraming maliligtas. Hindi nga lang po lahat. Siyempre maganda po kung tayo po patuloy tayo maliligtas, kung talaga po tayo ay nagsisi sa kasalanan at nanampalataya sa Panginoong Jesucristo lamang. At kung kayo naman halimbawa ay mga ligtas, for example, sabi sa Bible, lagi nating tingnan natin sarili kung talaga tayo ligtas sa harap ng Panginoon. Hindi po yan pagdududa. Ibig sabihin lamang, lagi nating makita na kahit tayo maging Kristiyano man, patuloy nating mapakinggan ang salita ng Panginoon, lalo na po ang gospel o mabuting balita ng Panginoong Jesucristo. Kasi hindi lang naman po yan para lang sa ilang tao lang, para yan sa lahat na ang pag-asa po natin ay sa Panginoon lamang. Bagamat nakakaranas tayo dito ng matinding nangyayari sa mundo na to, pighati, wasak sa puso, pero alam naman po natin na ang pag-ibig ng Panginoon talaga ang hindi matutumbusan ng kahit anong bagay po talaga dito. Maaari tayo ay hindi maganda ang nangyayari sa atin sa ilang bagay, pero may dahilan po yan. At hindi ibig sabihin po tayo susuko. Ibig sabihin naman, kailangan din talaga tanggapin na patuloy tayong magtsatsaga, hindi ito sa sarili natin, kundi sa patuloy na pananampalataya sa Panginoon, sa Panginoong Jesucristo lamang. Yan yung dahilan kung bakit mahalaga natin makita na yan yung dahilan kung ba't pinagdidiwang ang Pasko. At sana, patuloy natin ito i-look forward hanggang sa mga susunod na taon din, na sana nga patuloy pa tayong mapanatiling buhay pa tayo dito sa mundo na to. Dahil Diyos lang na nakakaalam yan, kaya sana ang kaligtasan po ay laging araw-araw po ito. So, maraming salamat po dito. Meron ba yung katanungan po? Wala po. So, kung ang katanungan po, pinagpapasalamat dito sa oras na to. Mag-ingat po kayong dalawa. Stay safe po sa inyo. God bless po, and babati na lang po sa inyo ng Merry Christmas and advance Happy New Year po sa inyong dalawa.